trabaho siguro, kumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, I would not judge myself, but I would say that binigay ko lahat. Yung pagkatao ko, yung edukasyon ko, na nakuha ko, I was able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, then being a congressman. You're trying to raise your hand? The reason why? It's because we come from a political family. Even in the now, post-war, basahin ninyo, i-google na ninyo, nandyan yan. Post-war, right after, ang tatay ko, naging mayor na ng Danao, which is a city now. Hindi talaga nawala sa politika. Pagdating dito, he served for a few years as a secretary to the board, or provincial secretary, they call it. Then politics again. And sa kanya. So, political family kami. I am not surprised, even if I do not want them to. Yes. Mayor, may we know what's your purpose of calling this press conference before our elections? No, sandali ha, mukhang hindi tayo nakaintindihan. Akala ko ba kayo ang gusto akong kausapin? Which is which? You want to talk to me or I want to talk to you? We want to talk. You know, We want to talk to you. You know, press and public service, hindi na kailangan kung sa those initiative. Yeah. Inaambos nga ninyo kami. Huwag na hanggang pwede na Let's put it this way. Hi guys, mga kababayan kong Pilipino, magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw sa inyong lahat. At ngayon po ay aking pong isi-share sa inyo yung mga short clips video ng ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. Lalo sa aking mga subscribers, salamat po sa inyong lahat. Salamat po. At yung hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. At bilang tulong sa akin, ay wag na po kayo mag-skip ng ads. Para namang, kumbaga, kayo yung nagbabayad sa akin. Bayaran po ako, pero nagbabayad kayo po. So, simulan na natin. Maraming salamat po sa inyo lahat sa patuloy niyo pagsuporta sa akin. Ito na po ang short video clips ng ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tumatakbong mayor ng Davao City. At ang kanyang anak, ang kanyang bunsong anak na lalaki, ito naman yung vice mayor niya sa Davao City. Hindi po pwedeng iwan niya yung Davao City. Lalo na ngayong marami nagtatangkang hawakan ang Davao City. So wala silang panalo kay ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte, si Tatay Digong. Ito na po. Sabihin mo sa kanila na ang request ko, my earnest request is lumipat na sila para makamura ako. Total, nandyan sila o hindi, manalo man ako. So, anong silbi nila sa akin? O balita rin na anong silbi nila sa akin? So, Mayor, you are running. Okay na lang siguro naman na. Yun, narinig nyo. Lumipat na kayo.
ang tinutumbok niya dito yung mga, yung mga Nograles ba, na talagang kakandidatong mayor ng Davao City. Ito nga ang problema, guys, no? Kumbaga, 6 months ka lang dun sa, halimbawa, bayan o isang lugar, 6 months ka lang na nakatigil dun, pwede ka na kumandidato, na imagine that, walang kaalam-alam kung ano may ugali ang isang bayan, kung anong may ugali ang isang syudad, pagka naka 6 months ka, ayon sa Comelec, pwede ka nang mag-file ng iyong candidacy, residency, 6 months. So, sabi ko, ano yun? Anong batas yun? 6 months ka lang sa isang lugar, qualified ka ng kumandidato. Diba? O kumandidato kang mayor, vice mayor, o ano pa mang posisyon sa gobyerno, 6 months pa lang, nananatili ka sa isang bayan. Meron ka ng karapatang ihalal ng bayan na yung 6 months. Paano nangyari? Parang may mali, may mali dun sa 6 months na residency mo na ikay qualified na bilang, kaya nangyayari nga, di ba? Na, sige, lumipat na kayo. Sabi ng ating Tatay Digong, lipat kayo. Sigurado naman talo kayo sa akin. So, mataas ang confidence ng ating butihing Tatay Digong na inalagaan niya yung Davao City. Tapos, ngayon, biglang hahawakan ng iba yung kanyang talagang katunggali sa politika. So, anyway, tuloy natin ang ligaya. Ano ang dapat gawin ko? Magpalit ng asawa, patayin ko yung asawa ko, o I find something productive outside? Find something productive outside. Yes, because alam mo, kung magtrabaho ka, you get to solve so many problems, and marunong naman ako magtrabaho siguro. Tumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, I would not judge myself, but I would say that binigay ko lahat. Yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko. Kung sabihin ng Diyos na mamatay ako bukas, I will not tinker with politics anymore. O bigyan lang naman niya ako ng isang single cell of cancer. At hindi ko naman tinatanggihan yan kasi matanda na ako. Hindi naman makialam. Pero what am I supposed to do? Yan ako sa bahay. Pag-gising ko, nakatingin yung asawa ko. Pag-uwi niya, nasa sopa ako, nagbabasa ng newspaper, tinitignan niya ako. Pag-uwi niya sa gabi, nandiyan sa TV ako, nagatingin. Masama ang tingin niya sa akin. Ano ang dapat gawin ko? Well, alam mo, modern day, lumipas na yung Almendras, Duterte, Veloso. May bagong crop, and there will always be contenders for public office. You should not begrudge the Nograleses if they also want the distinct honor of being their public office, congressman, mayor, or what else. We do not have the monopoly of ambition and desire. Kagaya ko, kasi tatay ko pa. At hindi yan lang umpisa dito sa Davao. Sa Danao pa nga. So, mas maganda pa dyan sa magiging politiko nga. Hindi ka naman masyadong magnegosyo ka, magyayaman ka. Ngayon, kung pasok ka ng politika, magnakaw ka talaga. To assure you of a comfortable and luxurious retirement. Kung hindi marunong magnakaw, I think that at one time sa buhay mo as a politician, you better stop and think of going into a
profitable or productive life. Hindi ka makaasa dyan sa sweldo. Kailangan mo nakaw. O mas maganda pa dyan sa magiging politiko ka. Hindi ka naman masyadong magnegosyo ka, magyayaman ka. Ngayon, kung pasok ka ng politika, magnakaw ka talaga. To assure you of a comfortable and luxurious retirement. Kung hindi ka marunong magnakaw, I think that at one time sa buhay mo as a politician, you better stop and think of going into a more profitable or productive life. Hindi ka makaasa dyan sa sweldo. Kailangan mo nakaw. Hindi ka makaasa dyan sa sweldo. Kailangan mo nakaw. Ngayon, kung hindi ka marunong magnakaw, paano mo nakawin? You have to falsify, you have to ghost project. Hindi natin kaya yan. Kasayang naman ang iniwan ng tatay ko na ito naabutan pa man ni John Legacy. Kasayang naman yung legacy ng tatay ko tapos sisirain mo na ng ganun. I mean, makilabang pa siguro ang next generation, mga apo ko. President, Mayor, would you like to? I'm ready to retire. Hindi naman ako sa marunong, but maybe the desire to be senator, mayor, or nandyan, but ang problema ang katawan ang hindi na. May trabaho kasi yan. And if it would entail or require me to travel a lot, physical movement, mukhang hindi ko lang. May ano kasi ako, may imbalance. Kasi yung pera ko sa right pocket, pati sa left, hindi it's not even. He should be the vice mayor. Kasi ako matanda na, 73 ako ngayon. I should be, I think about mga 75, 76. May cancer kasi ako. Ang makakalain ng lahat ng tao, healthy. Baka hindi pa rin inabot Yun, ang sinasabi ni Tatay Digong dito, baka hindi inyo inabot yung ganitong edad. Kagaya niya, 73. Ako, gusto kong abutin yun. Kagaya ko, magsisenior na ako. Tapos sasabihin ng iba, tigulang ka na, matanda ka na, tumigil ka na. Yun, yung mga ganun. Diba? Dapat kainggitan nyo kaming tumatanda, no? Kasi mahirap yung nag-stay ka ng bata, no? Yung stay kang bata ay mahirap yun. So, kainggitan nyo kami, tumatanda na kami. Matanda ka na. Proud kami doon pag sinabi kaming matanda ka na, tumatanda ka na, mamahinga ka na. Uy, kayo mamahinga. No? So, mas dapat na kainggitan talaga yung tumatanda. At masarap yung tumatanda. So, yun lang. Yun lang yung sinasabi ni Tatay Digong. Kumbaga, hanggat may lakas, kumilos, gumalaw, galaw-galaw para hindi. Ito po, tuloy natin. Suggestions from the media. What do you think I should be gunning for? Iyo yan. Mayor. Who else? Ikaw.
Sino po? She's also the Of course, Mayor. Mayor tayo. Mayor, sure, Kaya mo Mayor. ba, Mayor? Kaya mo ba? Sure, Mayor. Mayor nga tayo. Yan ang gusto. Is it a public clamor? Yes. Among sa media? Yes, Mayor. Or is the media's sentiment now reflect the Yes, of course. community, Yes, of course. gusto ng tao, ibig sabihin? Yes. Yes. Sige, magmahirap tayo. Take this way. Kilala naman niyo, I've been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan eh. Well, anyway guys, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. Sir, are you considering local position? Well, I am open to suggestions. Yun, narinig nyo. Kaya hiningi na siya nagtanong, ano ba, gusto nyo akong, maging mayor? Yun, mayor na lang. Anong posisyon? Sabi niya, anong posisyon ng dapat kong takbuhin? So, sabi ng mga newscaster, no? Mayor. Kaya, yun, nag-mayor siya. Kaya nga, sinabi rin niya, gusto nyo ako sa national election? Matanda na ako, hindi ko na kaya. Pero yung pagiging mayor, sa bayan yun eh. So, sa syudad niya, so kayang-kaya pa niya yun. Hindi kagaya nung magiging senador. National yan eh, national. So, nag-file na ang ating butihing dating presidente, si Tatay Digong, si Rodrigo Roa Duterte, ng pagka-alkalde ng syudad ng Davao City. Napakaganda nun. Pero ako duda ako yan. So, nanalo ulit siya mayor at ang vice mayor niya, yung kanyang anak, na si Baste Duterte, nag-slide down ng isang posisyon. So, duda ko dyan, magme-mayor siya ngayon. Tapos, 2025, di ba, mapoposisyon siya. Tapos, 3 years eh. Pagdating ng presidential election, baka mag-Duterte yan eh. Who knows, di ba? So, sasabihin naman, meron nga isa dyan eh. Okay lang naman si Tatay Digong, si Duterte, sabi niya. Pero sabi nga niya, matanda na siya eh. Kaya ako'y kakandidatong mayor, yung isang umakandidatong mayor din. Tapos si Nograles parang kakandidato rin. Hindi natin alam eh. Sa ngayon hindi natin nababalita kung nag-file. Pero alam ko nag-file na yung isa sa Nograles, yung PBA party list. Sports siya eh, sports. PBA nga eh. So, ewan natin, di ba? Talagang ang politika, kumbaga, pagka nasilaw ka na sa posisyon, sa kapangyarihan, talagang gusto niya ituloy-tuloy, no? Pero, okay lang sana yung mga politiko na may magagawa at may magagawa pa in the future. Pero kung magpo-politiko ka, wala ka namang nagawa, wag mo na ituloy. Kumbaga, puro ayuda yung iyong pinasisilaw sa taong bayan, which is nakikita natin merong mga ganong politiko na ayuda para matandaan siya, pero ayuda lang ba ang kailangan ng tao? Hindi. Maraming pangangailangan ng taong bayan. Kaya nga itong mga Duterte, nakita naman natin, marami silang nagagawa sa kanilang bayan o lalawigan at bansa na rin no nakaraan yung ating butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Merong di sasang-ayon, pero mas maraming sumasang-ayon. At subukan nyo maging maging tumakbong vice presidente. Magiging top-notcher yan sa 2028 election. Anyway, tuloy natin. At magiging pagka-mayor ang kanyang tinutungo sa larangan ng politika ngayon. Ayaw niyang iwan ng Davao City. Kasi iiwan niya, kanino niya iiwan? Doon ba sa mga katunggali niya sa politika? Kaya nga sabi niya, lipat na kayo dito, at alam ko naman, matatalo kayo. So, anyway, tuloy natin. Mayor, filing ngayon ng certificate
candidacy until Tuesday. Marami po nagtatanong kung anong plano po ninyo. Well, hindi tayo nagtitindihan dyan. Akala ko ba retire na ako? Did I not announce it several months ago? Okay, you're thinking that I'm running? You are speculating that I am running. Is that the popular notion sa... Yes. Yes, Mr. President. Yan ang isip ninyo. Are you? And it is the almost a... O sige, tatakbo na lang ako. Yun ang komentuhan natin. Imagine, sinabi na niya yun, kumbaga, do you think tatakbo ko? You're just, sabi, parang kayo hindi malaman kung anong gusto nyo isipin. Yung, ano ba tawag doon, yung sinabi niya. So anyway, yun nga, unpredictable po ang ating Tatay Digong. Unpredictable yan. Noong pa man, di ba? Nung kumandidato siyang presidente, ayaw. Pero at the end, final days ng filing, nag-file din siya. No? So, unpredictable tong ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga, pag pinaunood nyo siya, hindi yung word by word yung read between the lines. Kumbaga sa pag-aralan nyo lahat ng mga sinabi niya. So, kagaya no? Do you think I'm running? Ang tanda ko na. I didn't heard about I'm retired. Sabi nga niya ganun. So, anyway, kumandidato na siya bilang isang mayor. Unpredictable tong ating Tatay Digong. Kaya, pagka may sinabi siyang, hindi ako tatakbo. Later on, tatakbo yan. Kasi, ganito yan, strategy yan ng ating Tatay Digong. Inaalam niya muna kung sino yung mga tatakbo. Sino kaya itong mga tatakbo na to. So, nakita niya, may tatakbong kalaban niya, alam nila, matanda na ang Tatay Digong, Akala lang nila yun na kumbaga sinasabi niya mahina na siya. Hindi mahina ang Tatay Digong. Ayun nga, yan, predictable nga Para si Sir Dado lang ang predictable. Pupunta ka o hindi ka pupunta. Yung mga ganon. So anyway, ituloy natin. Unpredictable po ang ating Tatay Digong. Hindi niyo mababasa yung kanyang mga sinasabi. Sinabi niya ngayon pero hindi niyo mababasa talaga kung ano yung iniisip niya at gusto niyang mangyari. Tuloy po. Magtatapos na tayo. Let's just put it this way. I invited you for this press conference. And siguro, it's better for us to be sitting down. You make yourselves comfortable, but if you want to get a closer view of me, I want to know the reason why. Gusto niyo malaman kung pumayat ako o tumaba ako? You know, dadating yan sa panahon ng buhay ninyo. Pagka ang tao tumatanda na, pumapayat na. Tumatanda na po ako. Pero I can still respond to questions from media. Sabihin mo sa kanila na ang request ko, may earnest request, is lumipat na sila para makamura ako. Total, nandyan sila o hindi, manalo man ako. So, anong silbi nila sa akin? O balikan rin na anong silbi nila sa akin? So, Mayor, you are running. Okay na lang siguro. Ayun. So, ang ganda, no?
So maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. At salamat po rin sa inyong pagsuporta. So like, share, subscribe. Maraming salamat po. DDS, Duterte supporters, maraming salamat po. Thank you po sa inyong panonood. See you on my next vlog. God bless us all. God bless the Filipino people. Pagpalain tayo ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Syukran. Magtrabaho siguro, kumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, I would not judge myself, but I would say that binigay ko lahat. Yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko. I was able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, then being a congressman. You're trying to write your